Pangsanlibutang ulat. Pagsunod sa katotohanan, November 25, Ghana. Iminungkahi ng lolo ni Obed na mag-aral siya sa isang Seventh-day Adventist High School sa West Africa sa bansa ng Ghana. Ngunit mahigpit na tinutulan ito ng stepfather ni Obed. Hindi ko siya papayagang pumasok sa high school na iyon dahil siguradong sa pagbalik niya ay isa na siyang Adventist. Sabi ng stepfather ni Obed, na isa namang pastor ng ibang denominasyong Kristiyano. Kaya, nag-enroll si Obed sa isang boarding school ng gobyerno. Doon pa rin naman niya nalaman ang tungkol sa mga Adventist. Habang nasa boarding school, sumasamba si Obed tuwing araw ng linggo kasama ang iba pang estudyante sa isa sa mga silid-aralan. Siya ay sumasamba ng tapat taon-taon. Sa pagtatapos ng kanyang huling taon sa paaralan, ang mga estudyante na hindi graduating class ay pinauwi na. Ngunit sila ay nanatili pa ng isang buwan para sa paghahanda para sa final exam. Sa napakakaunting bilang ng mga mag-aaral sa campus, ang mga serbisyo ng pagsamba tuwing linggo ay hindi na ipinagpatuloy. Lumipas ang isang linggo, lumipas ang ikalawang linggo, lumipas ang ikatlong linggo. Na-miss ni Obed ang mga Sunday worship. Noong huling katapusan ng linggo bago ang huling pagsusulit, nakita ni Obed ang tatlong kaklase na umaalis sa campus noong Sabado ng umaga. Nakabihis na sila, at sinabi nilang pupunta sila sa simbahan. "Pwede ba akong sumama sa inyo?" tanong ni Obed. Sinundan ni Obed ang dalawang lalaki at isang babae sa isang simbahan ng Seventh-day Adventist. Namangha siya nang marinig silang kumanta para sa special music offering sa oras ng pagsamba. Hindi pa siya nakakarinig ng ganong uri ng kanta sa oras ng pagsamba, at ang mga mensahe ng awit ay umantig sa kanyang puso. Inawit nila ang "Until Then", Seventh-day Adventist Church Hymnal, number 632. Nang sumunod na Lunes, hiniling niya sa batang babae na Adventista, si Sandra, na ipahiram sa kanya ang kanyang hymnal. Gusto niyang kopyahin ang mga lyrics ng awit na narinig niya noong Sabbath. Binigyan siya ni Sandra ng hymnal at tinuruan siya kung paano kantahin ang kanta. Pagkatapos ay hiniling ni Obed kay Sandra na turuan siya ng iba pang mga kanta mula sa aklat. Ang dalawa ay kumanta ng maraming himno nang magkasama sa kanilang huling isang linggo ng final exam. Ang mga himno ay nagpukaw ng interes ni Obed sa Seventh-day Adventist Church, at gusto niyang malaman ang higit pa. Ngunit ano kaya ang sasabihin ng kanyang stepfather? Naalala niya na ayaw ng kanyang stepfather na pumasok siya sa Adventist school dahil baka maging isa siyang Adventist. Nakatapos na ng high school si Obed, kaya umuwi muna siya noong bakasyon. Tinulungan niya ang kanyang nanay sa pagtitinda ng pritong isda at iba pang kakanin sa gilid ng kalsada o street foods. Dahil sa takot sa stepfather, hindi na sinubukan ni Obed na sumamba sa Adventist Church kapag Sabbath, kahit na gustong-gusto niya itong gawin. Ngunit, nakita niya na ang lokal na simbahan ng Adventist ay may mga pagpupulong ng panalangin mula 7 p.m. hanggang 8 p.m. tuwing Miyerkules. Kaya nakaisip siya ng plano. Iniwan niya ang kanyang ina ng isang oras noong Miyerkules ng gabi. Nagpaalam siya na kailangan niyang gumamit ng banyo. Nagkataong may malapit na public toilet malapit sa Adventist Church. Sa loob ng 2 buwan, sumamba si Obed sa simbahan ng Adventist tuwing Miyerkules ng gabi. Natuto siya ng mga bagong himno. Natutuhan niya ang mga bagong katotohanan tungkol sa Diyos ayon sa Biblia. Alam niyang nahanap na niya ang katotohanan. Pagpasok niya sa unibersidad noong pasukan na iyon, agad niyang hinanap ang mga Adventist na estudyante sa campus. Nang matagpuan niya sila, sumama siya sa kanila sa pagsamba sa mga Sabbath. Hindi nagtagal, nabautismuhan siya.
Tuwang-tuwa ang lolo ni Obed nang malaman niyang sumapi sa Adventist Church ang kanyang apo. Ang kanyang stepfather, gayunpaman, ay nabalisa. Ngunit natanggap niya na rin ang desisyon ni Obed sa paglipas ng panahon. Ngayon, nagtatrabaho si Obed bilang administrative assistant sa head office ng Southern Ghana Union Conference sa Accra, sa Ghana. Sinabi niya na mahalagang sundin ang katotohanan kahit na sinubukan kang pigilan ng iyong mga magulang o ng iba pa. Kapag nahanap mo ang katotohanan at nalaman mong ito ang katotohanan, hindi mo dapat pahintulutan ang anumang bagay na ilayo ka sa katotohanan, sabi niya. Dapat mong sundin ang katotohanan at sa itinakdang panahon ng Diyos, pahihintulutan ka niya na sumamba sa simbahan. Ang bahagi ng inyong 13th Sabbath offering sa quarter na ito ay makakatulong sa pagpapalawak ng Seventh-day Adventist education sa Ghana. Ang mga pondo ay gagamitin sa pagtatayo ng mga bagong silid-aralan at dormitoryo sa Nursing and Midwifery Training College, na nagbukas na mayroon lamang na 22 estudyante noong 2015 at ngayong ay mayroon na itong 770 na mga mag-aaral. Ito ay isang tunay na mission school, kung saan 30% lamang ng mga mag-aaral ang Adventist. Salamat sa inyong pagpaplano na magbigay ng sagana sa darating na 13th Sabbath offering sa December 30. Maging bukas palad tayo.